Hello everyone! In today's video ay gagawa na naman tayo ng isang matipid pero masustansyang patuka. At ang bida natin sa araw na ito ay malunggay pa rin. Pero this time, ang malunggay na gagamitin natin ay dried malunggay leaves. Noong nakaraang video na in-upload natin ay gumamit tayo ng fresh malunggay leaves. At ayon sa isang pag-aaral, ang crude protein daw ng fresh malunggay leaves ay 2.36%. Ngayon naman ay gagamit tayo ng dried malunggay leaves. Ayon sa pag-aaral, ang dried malunggay leaves daw ay may 30.3% na crude protein. Diba? Paano nangyari yun? From 2.36%, kapag naging dry na siya, nagiging 30.3%? Paano nga ba nangyari yun? Ayon sa pag-aaral, ang drying process daw ay nakakapagpa-enhance ng nutritional quality. Kaya ganun na lang ang itinaas ng crude protein ng dried malunggay leaves. So, ito ang malunggay na pinatuyo natin. Ang klase ng pagpapatuyo na ginawa natin ay air drying. Bakit hindi sun drying kung gusto nating patuyuin ito? Kapag sun drying kasi, mataas or mas mataas ang porsyento ng moisture ang nawawala sa malunggay leaves. Kaya, imbis na sun drying, air drying na lang ang ginawa natin. Sa nakaraan nating hinarvest na mga malunggay, hinimay natin at saka nilagay sa ano na to, sa anong tawag dito? Sa sako. Sa net sack na ito. Kaya ganito ang ginamit ko sa net bag na ito dahil makakadaloy yung, tagusan ang hangin. Dahil nga air drying ang gagawin, so hindi makukulog yung ating mga dahon. Okay, so buksan na natin. Ito ngayon ang ating papatuka sa mga manok. Pinatuyo ko ito by air drying sa loob ng 3 days. So, ayan, medyo matuyo-tuyo na yung mga dahon niya. May pagka-brown na siya ng kaunti. So, ngayon, medyo para sa akin, medyo malaki-laki pa rin itong mga dahon na to kung ipapatuka natin direkta. So, ang gusto kong gawin dito ay i-chop pa rin siya. Tagdarin natin ng medyo mas pino para hindi mahirapan yung mga manok. Isahan na natin malagtad. So, pwede nito para sa akin
Nasa sa inyo kung gaano kapino ang gusto nyo. So, ganyan lang. Tatagtalin natin ito hanggang sa maubos. Actually, pwede rin namang gupitin. Nanonood ka ng TV. Habang nanonood ka ng TV, gupit-gupit ka rin. Ganun pala na mataas ang crude protein ng dried malunggay leaves kesa sa fresh malunggay leaves. Di mas maganda pala kung pag nag-harvest tayo ng malunggay, i-air dry na lang natin lahat. No? So, kasi after 2 or 3 days, pwede na natin siyang ipakain. And with that, alam natin na mas mataas ang protina ng ating patuka. Napansin ko pala, kapag ang tuyong dahon pala ng malunggay, kapag tinadtad mo, medyo mas mahirap siya. Relatively, mas mahirap siya kaysa dun sa fresh. So, I think, sa susunod na gagawa ko ng ganito, ang gagawin ko ay tatadtarin ko na kaagad siya habang fresh pa yung dahon, and then, saka ko siya i-air dry. By the time na dry na siya, diretso halo na lang din kaagad sa darak. So, ayan na ang ating tinadtad na dried malunggay leaves. So, syempre, hindi kumpleto ang ating patuka kung wala tayong sidekick. At ang sidekick natin sa araw na ito ay katawan ng saging. Mahilig talaga tayo sa saging, no? Ito kasi ang available sa aming maliit na integrated farm. So, nag-ani kami nung nakaraang araw. Yung latundan namin na saging dun sa may aming front yard ay hinarvest na namin. Kaya, etong katawan ng saging ay pinapakinabangan naman natin ngayon para sa ating mga manok. So, ito yung sobra kahapon. Tatadda rin din natin to. So, naitampok na natin ito sa mga nakaraang video natin. Gumawa tayo ng patuka ng manok gamit itong patuka na saging. Siya yung bida noon. Ngayon naman, sidekick na lang siya. Narating malunggay. So, nipis-nipis ang pagkakagayat. Mas maganda. Para mamaya, pagtatagtarin na natin, hindi na masyadong effort. Parang boring kasi yung patuka kung purong malunggay lang. Although, itong ang ginawa natin yun ay mataas ang protina for sure. Dahil sa atin ay sa pag-aaral. Mataas ang food protein kapag pinatuyo ang dahon ng malunggay. Ayan.
Sige, sa'yo na yan. Sige. Okay, so tatarin na natin. Peanut. Ayan. So, kaya na itong pukain ng mga manok. So, ganyan lang. Tatarin ito sa maubos. So, ito na guys, ang ating tinadtad na dried malunggay leaves at ang sidekick niyang katawan ng saging. So, ang next natin gagawin ay maghahalo na tayo ng darak. Darak ng palay at darak ng mais. Ito na ang darak ng palay. Ito naman ang darak ng mais. Alam nyo ba na ang darak ng palay ay mas mataas ang crude protein kesa sa darak ng mais? 'Di ba? Ang darak ng palay ay medyo mura lang kumpara dun sa darak ng mais. Pero mas mataas pa pala ang protina nito kesa sa darak ng mais. Lagyan ng kaunting tubig para hindi gaanong dry ang ating patuka. Halu-haluin. So ito na guys, ang ating matipid pero masustansyang patuka gamit ang dried malunggay leaves at may sidekick na katawan ng saging. So ngayon, ready na tayong magpakain ng mga manok. Tara, samahan niyo kami. Let's roll! Shout out kay GPC Backyard. Isa rin siya sa mga idol natin dito sa YouTube. Siya ay may malawak na kaalaman sa pag-aalaga at pagbi-breed ng mga manok. Aktibo din siyang live streamer at mobile gamer. Please visit and support his channel. Shout out din sa ating mga top supporters. Kay Ka Freddy's Treasure, Aziz Kalayo Vlogs, Benji Ang Mini Farm, at Bungo TV Vlog, Construction TV, Cacho Alexander, Jenny D, Maria Ansay Vlog, Mami Tess Vlog, at kay Sir Melvin Losaria. Thank you so much sa inyong suporta. Dito. Ay, lumapit ng iba. Dito na. Join the fun. Kumpul-kumpul na sila.
Marami pang pakainan. Ba't nandiyan kayo lahat? Yan. So, kinakain naman nila, no? Successful na naman ang ating ginawang patuka sa araw na ito. Matipid dahil galing lang sa ating garden, pero masustansya ang ating organic na patuka. So bago pa humaba ang video, tapusin na natin. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa maliit naming channel. Please don't forget to like and share the video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Let's grow.